Okay, Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ating topic today is yung patungkol sa bakit kailangan ng dawa. So, bakit nga ba natin kailangan magdawa o ano ang dawa? So, pupunta tayo sa Islam Q&A sa ating mga scholar. Baka may maghanap ng sulat kami ng scholar ulit. So, pupunta tayo dito sa website ni Sheikh Saleh Al-Munajjid. Sheikh Muhammad Saleh Al-Munajjid, isang scholar dito sa Saudi Arabia na meron siyang website na Islam Q&A. Lahat ng kailangan mo hanapin nandito na din. So may title dito, sabi, How to Give Da'wah, Calling Others to Islam. So maraming language to, may Arabic, English. Marami siyang tinapik dito, mga 9. Sabi nga dito is yung importance of following the path of Allah. Da'wah is the best of deeds. Da'wah is the mission of all prophets and messenger. Muslims are recommended to call people to da'wah. What is da'wah? Tatalakayin din na dito kung ano ang da'wah. Condition of da'wah, tapos calling to Islam in the best manner. At reward ng da'wah, at facing da'wah challenges with patience. Okay, yan ang mga topic na tatalakayin na dito. Maganda, mashallah. So after din ito, mayroon tayong bunutan dun sa dalawang mananalo sa Quran pen, electronic. Quran pen, inshallah. Meron tayong application dito na by number siya. Nakafix yung mga pangalan nyo by number. Tapos makikita nyo naman sa screen mamaya, siguro i-share ko or ano na lang. I-record ko siya tapos ipopost ko para makita nyo na as in totally walang daya, inshallah. So bali electronic ang mamimili ng number. Okay po? Okay, start na tayo. Okay, sabi dito, importance of following the path of Allah. Ang importanteng pagsunod sa way or sa pamamaraan sa daan, landas patungo landas ng Allah. Allah created man and caused him to do well on this earth, but he did not forsake him. Pinatira tayo ng Allah, nilikha ng Allah ang tao, ang manusya, ang mga tao, at pinatira niya tayo dito sa mundo at hindi naman din niya tayo hinayaan, ganun pa man. Binigyan niya tayo ng ating mga pangangailangan, pagkain, inumin, pananamit, at ganun pa man, binigyan din niya tayo ng mga, sa bawat lumipas na taon ay binibigyan niya tayo ng guidance, gabay, na kailangan subaybayan, sundin, i-follow. At ito ay magbibigay sa atin ng kaligayahan dito sa mundo at sa kabilang buhay. At ang pagtakwil sa pagsunod sa daan lamang ng Allah at pag-reject sa ibang daan na hindi patungo sa Allah. Okay, sabi nga dito, tulad ng sinabi sa verse sa Quran, chapter 6, verse 153. Punta natin yung Tagalog niya para atin mas maunawaan. Sabi nga dito, at katotohanan, ito ang aking matuwid na landas. Kaya ito ay inyong sundin at huwag ninyong susundin ang ibang mga landas sapagkat kayo ay mapapahiwalay mula sa kanyang landas. Ito ang kanyang itinagubilin sa inyo upang sakali kayo ay matutong matakot sa kanya. So yan ang sinabi nga dito sa aya na ito. Naunawaan niyo, ulitin natin. At katotohanan, ito ang aking matuwid na landas. Kaya ito ang inyong sundin at huwag ninyong susundin ang ibang mga landas sapagkat kayo ay mapapahiwalay mula sa kanyang landas. Malinaw dito kasi yung mga iba nagsasabing iwanan na natin ang akida, iwanan natin yung yung bagay na nagkakahiwalay-hiwalay sa atin, nagkakawatak-watak. Hindi po yun. Tingnan niyo ang dahilan nagkakawatak-watak dahil sa pagsunod natin sa ibang landas. Malinaw sabi ng Allah dito, sumunod lamang sa kanyang landas. Kaya ito ay inyong sundin at huwag kayong susunod sa ibang landas dahil sapagkat kayo ay maghihiwalay. Napakalinaw, inshallah. Next, sabi naman dito, Islam is the last of heavenly religion and the Quran is the last heavenly books. Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last prophet and messenger. Allah commanded him to convey this religion of all to all mankind.
Ang Islam ay ang huling relihiyon na ipinadala, tanging nag-iisang huling relihiyon. Kahit ang Quran din, ang huling aklat na ipinadala. At ang Propeta Muhammad SAW, siya din ang huling propeta, mensahero, sugo na ipinadala. Kaya ang Allah ay pinag-utusan siya na ipahayag ito, iparating. Sabi niya, this Quran has been revealed to me that I may therewith warn you and whomsoever it may reach. So itong Quran ay ipinadala sa kanya bilang pagbibigay ng babala sa sino man maabot nito, mensahe na ito. Allah sent His messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, with Islam to all of mankind. So, ang Allah ipinadala si Propeta Muhammad para sa buong sanlibutan. Tulad ng sabi dito, say, O Muhammad, O mankind, verily I am sent to you all as the messenger of Allah. Kita natin magandang Tagalog nito. Parang inyong mas maunawaan ng lubos. Sa surah, Araf, chapter 7, verse 158. Medyo mahaba ang Tagalog ay sa umpisa lang. Sabi nga, sabihin mo sa kanila, O Muhammad, o sangkatauhan. Yes. Katotohanan, ako ay sugo ng Allah para sa inyong lahat. Siya na nagmamayari ng mga kalangitan at kalupaan. Ito ay patunay na si Prophet Muhammad ay pinadala bilang sugo sa lahat. Alam din natin yung isa na rahmatan lil alamin. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. At pinadala ka namin bilang habag, awa sa buong sanlibutan. May mga propeta, may mga mission sila minsan sa isang tao lang, sa isang pamilya, sa isang lugar, sa isang tribo. 'Di ba? Kahit ayon sa people of the book, sa kanilang aklat si Jesus daw ay pinadala lamang sa tupang naligaw ang bahay ni Israel. So ayon sa kanila si Jesus ay pinadala bilang sugo lang sa bayan ng Israel. Sa bahay ng Israel, ibig sabihin sa mga tribo lang niya, ni mga tribo ni Jacob, sa mga anak niya. So hindi nakasama doon ang ibang lahi. Pero si Prophet Muhammad, sakop niya buo, lahat, anumang lahi, pati mga jinn, pinadala din siya. Kaya sa panahon niya may mga nag-Muslim na jinn. So ayun. Ngayon, nandito na tayo sa second topic. Dawa is the best of deeds. Ang dawa ay isa sa the best na gawain. Sabi dito, dawa or calling others to Islam is the best of deeds because it involves guiding people to the straight path and to that which will bring them happiness in this world and the hereafter. Naintindihan niyo yan? Ang dawa is the best na gawain, na mabuting gawain dahil ito ay ginagabay niya ang mga tao sa tamang landas at dinadala niya ang mga tao sa kasayahan, happiness dito sa mundo at sa kabilang buhay. Tulad ng sinabi ng Allah sa Quran, ito magandang verse din ito. Sabi niya dito, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ang Tagalog niya, at sino ba ang mahigit na mabuti sa pananalita kaysa sa isang nag-aanyaya tungo sa landas ng Allah at gumagawa ng mga gawaing matuwid at nagsasabing katotohanan, ako ay kabilang sa mga Muslim. Okay? Mag-share kaya ako ng screen siguro para makita niyo yung aking nakikita dito. Ang sanay ko kasi yung Google Meet. Yun, may sharing ng screen. Try ko to, may sharing nga to ng screen. Start now. Kailangan ko yata siya i-open. Zoom, okay. Nakikita niyo na yung screen ko? Okay, nakikita niyo aking binabasa. So sinabi ng Allah doon sa Quran, kita niyo? At sino ba ang higit na mabuti sa pananalita kaysa sa isang nag-aanyaya tungo sa landas ng Allah at gumagawa ng mga gawaing matuwid at nagsasabing katotohanan, ako ay
kabilang sa mga Muslim. So on the business speech, no? Hindi yung mga speech na yung nagaganap ngayon, yung SONA, meeting sa UN, sa mga malalaking meeting sa buong mundo na nagaganap. Kasi importante din yung mga ganong meeting. Yung mga speech, yung mga nagsasalita dyan, mga stand-up comedy, yung mga nagsasalita, mga nagpipreach, mga nagbibigay ng kanilang mga words. Pero anong pinakamahigit doon o the best? Ito, yung sino man nagsasabi patungkol sa Allah, nagpapaalala sa kaisahan ng Allah. At sinusunod niya ito at nag-i-invite patungo sa Allah, nag-i-invite ng mga tao patungo sa pagsamba lamang sa Allah, Islamic monotheism, ang tawhid, at gumagawa ng kabutihan at sinasabi niya siya ay kabilang sa mga Muslims. Tapos na tayo doon sa dawa is the best of deeds. Okay? Dito tayo sa dawa is the mission of all messenger and prophets. All prophets and messenger. Calling others to Islam is an honorable mission. This is the work of the prophets and messenger. The prophet, peace be upon him, explained that his mission in life and the mission of his followers is to call people to Allah. So, ang Islam, ang dawa, the mission, okay. Ang mission ng mga propeta at ang mga mensahero ay ang pagtawag sa mga tao. At ito din ay sa kanilang mga followers. In-explain ng propeta sallallahu na ito ay mission niya sa buhay at mission din ng kanyang mga taga-subaybay na manawagan ng mga tao patungo sa Allah. Tulad ng sinabi ng Allah dito, kung mabasa niyo sa English, say, O Muhammad, this is my way, I invite unto Allah, Islamic monotheism, yung tawhid, kaysa ng Allah, with sure knowledge, okay, may sapat na kaalaman, and whosoever follows me also must invite others to Allah. Okay? Ako at sino man na sumusunod sa akin ay kailangan mag-imbita siya tungo sa Allah. Pagsamba sa oneness of Allah, pagkilala sa Allah na nag-iisa. Islamic monotheism, ito yung tawhid. With sure knowledge at may sapat na kaalaman. Okay? Siyempre, paano ka mag-share na walang kaalaman sa tawhid, sa Islam? So, ayun, punit na lahat ang gamit ko dito. Anyway. So, Tagalog. Gusto yung Tagalog niya? At sino ba mahigpit? Okay. 2 beses ko na pala kinuha yung Tagalog nito. And I am not of the mushrikin, pagans, idolaters. Okay, tapos na tayo doon sa ito ay mga mission. So, wala nang propeta. Alam natin, si Prophet Muhammad SAW lamang last. Wala nang darating pagkatapos nila. Pero hindi ibig sabihin, yung mission nila ay natapos din. Yes, natapos ang mission nila na iparating nila lahat. Si Prophet Muhammad SAW kompleto na ang Islam. Naparating na lahat. Walang bawas, walang kulang. So, hindi ibig sabihin, nag-i-stop doon. Itong amana, itong iniwan sa atin na mission, ay pagpapatuloy din natin. Dahil tayo na yung last na dumating na taga-subaybay ng huling propeta sallallahu alaihi wasallam. Muslims are commanded to call people to Islam. So ang Muslim ay napag-utusan din na manawagan ng mga tao patungo sa Islam. The Muslim in general and the scholars in particular are commanded to call people to Islam. And Allah says, let there arise out of you a group of people inviting to all that is good. Islam, enjoying al-ma'ruf. Ito yung Islamic monotheism, all that Islamic order. And forbidding al-munkar. Ito yung politism and disbelief and all that Islam has forbidden. And it is they who are the successful. So sinasabi ng Allah sa Quran na let there be arise na labas kayo na let there be na tao na lalabas sila na mag-i-invite patungo sa kabutihan. Ito ang Islam. Pag-enjoy ng mga maruf, ng mga kabutihan sa Islamic, patulad ng tawhid, pag-usunod sa kanyang utusan, and forbid al-munkar, at magbawal ng mga masama, tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, at pagtanggi, at paggawa ng mga pinagbabawal ng Islam. At sila yung mga nagtatagumpay. Ito, Surah Imran 3, chapter 3, verse 104. The Prophet, peace be upon him, the Prophet sallallahu sabi ng propeta, said, Balighani walau ayah, convey from me, even if it is only one ayah. Sahih al-Bukhari.
So ibig sabihin, kahit may alam ka lang na maliit na patungkol sa Islam na iyong pinag-aralan, siguro umupo ka sa isang ustad, umupo ka sa isang teacher, sa isang sheikh, napag-aralan mo yung surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad, sabihin ng Allah ay iisa lamang. Di dalawa, hindi tatlo. Napag-aralan mo yung tafsir nito. Allahu samad, tanging walang pangangailangan. Lam yalid walam yulad, di siya pinanganak at hindi nagkaanak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kahit ilan verse lang doon ang alam mo. Kung sabihin ng Qul huwallahu ahad, sabihin ng Allah ay iisa. May parating mo ito sa tao ng Allah ay iisa. So, what is da'wah? Ano ang da'wah? Calling people to Allah is an important task and a glorious mission because it means calling people to worship Allah alone. It means bringing them forth from a darkness to the light, planting goodness in the place of evil and truth in the place of falsehood. Ang dawa is ang pagtawag sa mga tao sa kabutihan. Because it means calling people to worship. Pagtawag sa mga tao sa pagsamba sa Allah lamang. Na kunin sila sa kadiliman, dalhin sila sa liwanag, at magtanim ng kabutihan mula sa kasamaan at katotohanan mula sa kasinungalingan. So ang dawa is ang pagtawag sa mga tao patungo sa pagsamba sa nag-iisang Diyos, ang Allah. Condition of dawa. Ito yung mga condition ng dawa, sabi ni Sheikh. Hence, whoever does this needs to have knowledge. Sino man gagawa nito ay kailangan meron siyang kaalaman, may pag-understanding, may malawak na pag-unawa sa Islam. Tandaan nyo, meron akong classmate, kasama sa trabaho, nagmamasteral yun sa university. Sabi niya, mismo mga classmate niya, pagdating minsan sa ibang subject tulad sa qadar, mga ustads na yan na nag-aaral. Pero pati minsan sa ibang subject, nalilito din sila, yung mga iba sa kanila na hindi nila maunawaan. Kailangan explain mabuti yung teacher, lalo yung patungkol sa qadar yung nag-explain siya. So, sample lang yun sa akin. Pero ang nakuha kong experience doon is kung yung mga estudyante mismo sa university minsan, matindi yung nangyayari sa loob ng classroom na pati sila nahihirapan sa pag-unawa minsan. Paano pa kaya mga normal na tao nasa labas lang, mga normal na Muslims. So kung yung mga ustad nahihirapan sa pag-intindi, paano pa kaya tayo bigyan tayo ng Allah ng malabak na pag-intindi dito sa ating relihiyon, inshallah. So naalala ko lang yung duktong ko lang dito. So understanding, may malawak na pag-unawa. Hindi judgmental dapat ang isang Muslim. Patience, may malaking pagtitiis, sabar. And gentleness and kindness at kabutihan. Needs to give of his wealth and of himself. Kailangan din niya maibigay ang kanyang sarili at kayamanan dito sa pagdadawa. And he needs to understand people's circumstance and habits. And Allah says, invite mankind, O Muhammad, to the way of your Lord with wisdom. Ito yung sinabi ng Allah kay Prophet Muhammad SAW na manawagan ka sa iyong Panginoon to the way of invite mankind, O Muhammad, to the way of your Lord, Islam, and with wisdom, okay, with the divine revelation in the Quran and fair preaching, and argue with them in a way that is better, okay, at hindi naman talo, no, yung Tagalog nito, makipag-ano ka sa kanila, hindi naman din siya, kumbaga, parang debate, or argue with them in a way that is better. Yung mabuting pamamaraan. Ito minsan kulang tayo dito, pati ako minsan. Nawawalan ka ng patient minsan sa mga, kaya ako hindi ko lang pinapansin yung mga sinasabi mga pastor dyan na tumitira sa akin o whatever. Gusto lang ng talakayan na hindi maganda. Ito dialogue. Kailangan, sharing is caring. Usapan na nagsishare ng patungkol sa relihiyon. Hindi yung nagdidebate kayo, nag-aapakan, nagpe-personalan na. Ganun. Sa mabuting pamamaraan. Truly your Lord knows the best who has gone astray from his path, and he is the best aware of those who are guided. Tapin pa natin Tagalog nito. Allah blessed his messenger with the words, sabi dito,
and by the mercy of Allah, you dealt with them gently. And you, and had you been severe and harsh hatred, they would have broken away from you. So pass over their faults and ask Allah's forgiveness for them and consult them in prayers. Ito yung naalala ko lagi. Minsan minimension yung Ustad Amrullah to. Na kaya si Prophet Muhammad SAW pinagsabihan, sinabihan din na kung ikaw ay magiging parang harsh sa mga tao, no? Sila ay mismong lalayo. Dito masyado tignan mo. Hindi talaga dapat, ako mismo minsan nagpas din ako sa bagay na ito eh. Minsan nagiging harsh ako sa public, sa mga tao, sa mga non-Muslim. Galit ako sa mga nakikita ko na ginagawa nila o ano. Pero dito tingnan mo, kung magiging harsh ka sa mga tao, sila mismo lalayo. Tandaan niyo itong verse na to, Imran 3 verse 159. Tsaka hanapin yung Tagalog na to, tingnan niyo yung tamang explanation niya sa Tagalog. Yung pagiging judgmental sa kapwa, harsh. Calling to Islam in the best manner. Ang panawagan, ano yung Tagalog to? Ang pagtawag patungo sa Islam sa may mabuting pag-uugali. Ang isang daiya, caller, may be facing with debates in his dawah activities. Kaya ang isang daiya, nananawagan patungo sa Islam, ay minsan pwede din niya harapin itong magiging makakaharap din niya ang sinasabing debate sa kanyang dawah. Especially with the people of the book. Lalo sa yung people of the book, alam niyo na yan, di ba? Mga Hudyo at mga Kristiyano. Allah has commanded us, if it reaches the point of debate, to debate in a manner that is better, which is with kindness and gentleness. Explaining the principle of Islam as they came pure and simple, in a kindly manner, with no element of compulsion. So, pag ang isang daiya or isang nananawagan sa Islam, nag-start ka magdawa, huwag mo gayahin yung mga iba dyan na may makita tayo na may patawaran, gabayin sila ng Allah. Pinapasok na nila yung mga debates na ganito at nagmamaliit na ng mga ibang tao o ibang relihiyon. Dito, kapag may nakaharap ka ng mga ganun, lalo sa mga Kristiyano at Hudyo, ang Allah ay nag-command sa atin na kapag dumating sa ganun point ng debate, ay kailangan may mabuti tayong pag-uugali. At minsan na-experience ko na to, mahirap talaga pag lalo ini-insulto ka, pinipersonal ka na ng tao, minamaliit ka, or minamalit ang Islam. Let's say, kung tinitiran nga personal mo, wala tayong problema sa ating sarili. Pintasin na nga ating sarili, ating pagmumukha, o ating itsura, wala akong pakialam doon. Pero pag minsan kasi inaano niya ang Islam, masakit para sa atin, alam natin, di ba? Ayaw mong inaano niya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, minamaliit niya, binabastos niya, inaano niya ang Allah, minamaliit niya. So doon nakaharap ako ng ganun pastor na sa online. Pero hindi ko na una pinansin ko para replyan lang yung mga mali niya, pero after niyan, at least na control ko yung sarili ko na hindi natin siya minura o minaliit, something na ganun, di ba? Na-handle din natin yung patient. So, yun dapat ng isang dayan. Pero minsan nalalagpasan ko to, kaya kailangan talaga ng malaking saber tulad din na mention ni Sheikh kanina sa taas. So dito, wala din sa pilitan, okay? Hindi mo din, yung debate mo, hindi mo din pwedeng pilitin. Tsaka maaaring iwasan ang debate. Dialogue lang. Sharing is caring. Magtalakayan lang. Patungkol sa paniniwala. At la ikraha fid din, walang sa pilitan din sa relihiyon. Kung ayaw niya, ang Allah gumagabay sa sino man ninais niya. Kahit sarili natin, di natin ginabayan para maging Muslim. And argue not with the people of the book, scripture, ayan, mga Jewish and Christian, unless it be in a way that is better, with good words and good manners. Invite them to Islamic monotheism with his verses. Ito, malinaw dito, di ba? Pag kayo ay talakayan o argue not with the people of book, with the people of the scripture, unless it may be in the way that is better. Sa mabuting pamamaraan, na may mabuting salita, mabuting pananalita, mabuting pag-ugali, mabuting asal, manner, and invite them to Tawhid. At tawagin mo siya sa Tawhid, sa monotheism. Ito ang pinaka-importante din kasi marami minsan nagdadawa na
Inubos yun. Ito experience ko talaga, umupo ako dati kasi yung bata ako, sumasama lang ako, so tahimik lang ako nakikinig. Inubos nila 2 oras, 1 oras. Ang topic nila is about lang sa baboy. Bakit bawal ang baboy? Bakit? Kahit ubusin yung kalahating araw mo sa harap ng isang hindi Muslim, tapos ang topic nyo lang is bakit bawal ang baboy. Kapag after nga na-convince na din siya, hindi siya kumain ng baboy, anong use? Anong magiging benepisyo niya na pag-iwas niya sa baboy, pag-iwas niya sa alak, pag-iwas niya sa zina, pag-iwas niya sa sugal, pag-iwas niya sa pagnanakaw, pag-iwas niya naman sa jowa? Anong benepisyo niyon sa kabilang buhay kung hindi naman niya pala iniwasan ang shirk, pagtatambal sa Diyos-Diyosan, 'di ba? Anong gagawin ng Allah doon sa pag-iwas niya sa baboy, sumasamba naman siya sa mga rebulto. Kaya ang unang-unang topic, alam mo, yung existence of God, na kung hindi man siya naniniwala may Diyos, isa siyang atheist. So, ituro mo sa kanya is yung pag-exist na may Diyos talaga na tagapaglikha. Paano ka nabuo? Kung ang isang cellphone mabubuo ba ng tsamba, walang gumawa? Sasabihin niya, hindi, may taong gumawa yan. So nakita mo ba yung taong gumawa ng cellphone? Hindi ko kilala, hindi ko alam, hindi ko nakita na ginawa yan. Pero paano ka naniniwala ginawa ng isang tao? Kasi imposible mabuo ang cellphone na walang taong gumawa, 'di ba? Paano yung screen, paano yung touchscreen, paano yung camera, paano yung memory card, paano yung charger? Posibleng walang gumawa yan. So ikaw pa kaya mismo, paano nangyari yung mata mo, yung ilong mo, yung bituka mo, yung lungs mo, yung puso mo, yung oxygen na hinihinga mo? Lahat imposible. Paano ito nabuo na wala din ano? So the same, kailangan mo ba makita yung creator para maniwala ka may nag-create? 'Di ba? Cellphone mo nga, naniniwala kang may gumawa yan kahit di mo pa kilala yung sinong gumawa. So ang Islam pa kaya, ito pa kaya, tayo pa kaya nag-i-exist. So pag yun, na-convince na siya, yes, naniwala na tuloy ako may creator talaga, may tagapaglikha. So next, yung kaisahan naman ng creator na ito. Ngayon naniniwala na siya may tagapaglikha. Ngayon, sambahin naman niya itong tagapaglikha na isa lang. Ito ang ginawa ni Propeta Muhammad SAW sa isang sahabi, di ba, si Mu'adh bin Jabal, na pinadala niya sa Yemen. Anong unang-unang inutos sa akin ng propeta? Turo mo sa kanila ang La ilaha illallah, tauhid. Kaisa ng Allah, pagsamba lamang sa Kanya. Pag tinanggap nila, then ang sala. Pag tinanggap nila, then ang zakat. Pag tinanggap nila, then ang fasting. Then step by step, yani. So ituturo mo sa tao muna, tauhid, kaisahan muna ng Allah. Wag muna kayo magbabad ng isang oras sa topic ng alak, sa topic ng baboy, saka na 'yon. Kasi tulad ng ewan ko si Aisha nagsabi ito, kasi pag bumaba muna yung batas ng Allah, wala talagang susunod. Yung tao hindi niya maunawaan bakit bawal ang alak. Mismo may Muslim na umiinom, mismo Muslim may nagbo-boyfriend girlfriend. Bakit? Kasi kulang muna yung pag-unawa niya sa Allah, pag-intindi niya sa tauhid, pagkaroon niya muna ng takot sa isang Diyos. Yun. So ano naman gabayan tayo ng Allah. So dinagdag ko lang yun dito. Okay. Wala yun. Title lang kasi nilalagay yung Sheikh dito, pero maiksi naman masyadong ano yung Sheikh. Reward of Dawah. Anong reward na makukuha natin sa Dawah? Calling people to Allah is a virtuous deeds, which brings great reward. The Prophet ﷺ said, whoever calls others to the guidance will have a reward like the reward of those who follow him, without detracting from their reward in any way. And whoever calls others to the misguidance will have a burden of sin like the burden of those who follow him, without that detracting from their burden in any way. Ito ay na-rate si Sahih Muslim. So, ibig sabihin dito sa malapit na Tagalog niya ay sino man manawagan patungo sa gabay ay magkakaroon din siya ng reward ng ganon na hindi ito nababawasan doon sa tao na yon. So pag tinawag mo yung tao, non-Muslim or Muslim na hindi Muslim na lalamig, hindi nagsasala, whatever. Pag tinawag mo siya patungo sa Islam at na siya ay nagsala, siya ay sumamba lamang sa isang Diyos ang Allah, lahat yung gagawin niya, may reward ka doon. Nagsala siya, magiging times 2 yun, inshallah, mayroon kang reward din. Pero hindi ibig sabihin, ay hindi na ako magsasala ng Fajr kasi ang dami ko na ng pa-Muslim na sila na yung bahala, di ba? Pag nagsala sila Fajr, may Fajr na din ako nasala. Hindi ganun. Kailangan mo din gumawa. Pero yun, ito ay yung bonus mo. Ito ay parang, sino ba dito sumali ng mga marketing o tawag dito? Networking. Sa networking, kailangan mo magkaroon ng left and right. Di ba? Pyramiding. Bawal to sa Islam. Pero ang halal sa atin na networking sa pangkabilang buhay, yung pagkaroon mo ng hindi lang left and right o downline na mga taong nagbalik Islam or
ginabay mo patungo sa, siyempre hindi tayong gumagabay, ginabay ng Allah yon, dinaan lang sa atin, sa ating pag-i-speech o sa ating pagbibigay ng books. So may reward ka doon. Tingnan mo ang bait ng Allah. Subhanallah, kaya naman yung gabayan ng tao nag-iisa na walang tulong ng kahit sino. Pero gusto niya tayo magkaroon ng bahaging reward. Hindi siya madamot. Imagine mo, kaya niyang gabayan yung isang tao na hindi na dumaan sa'yo. Pero sa ganun pa man, may mga ibang ginagabayan niya mula sa'yo, dinadaan niya sa'yo. Nang magkaroon ka ng bahaging reward sa kanyang sala, sa kanyang fasting, sa kanyang umrah, di ba? So yan ang reward sa da'wa. Kung ano yung taong ginabayan mo, tinuruan mo sa tamang gabay, ay pag ito ay ginawa niya, inshallah ito ang reward mo din. Pero kung sino naman ang dinala mo sa tawag dyan, sa kaligawan, ay magkakaroon ka din ng parehas na kasalanan na hindi din nababawas dun sa tao na yun. Parehas. Kaya mahirap sa Islam na magturo ng hindi mo masyado alam o napag-aralan kasi delikado. Akala mo tama yung naituro mo, yung pala pag mali ay gagawin niya at kaninong kasalanan yon? Magmumula sa'yo. Tuloy-tuloy na yun hanggat sa maikalat pa niya sa ibang tao. 'Di ba? Kaya minsan din nag-iingat na rin. Simula yung may nangyari na naalala ko, tinawag ako yung Abdullah. May tumawag sa kanya na madam. Sino daw si Casey? Kasi yung katulong niya na dura ng dura maya-maya. Kasi nga daw fasting siya, hindi daw niya pwedeng lunok yung laway na pag-aralan daw niya to kay Casey. O patay tayo, galing sa akin yun. So chinek ko mabuti ang aking mga videos. May mga misunderstanding hindi niya naunawaan na hindi ko na minention ko doon na ang laway ba pwede, sabi ko yes. Pero minsan ang tao kasi iba yung naunawaan, minsan hindi niya tinatapos or umaalis. Tulad na may kwento na isang sheikh na nag-speech sa masjid, may lecture siya. May naikwento siya na pwede magsala or pwede basta kahit may dugo. So umalis agad yung tao, hindi niya tinapos yung lecture. Ngayon kinalat na niya. Yung pala mali, hindi niya tinapos yung lecture na ano ibig sabihin yun. Ano yung tinutukoy ng sheikh, hindi yung pagkarinig niya na putol tapos kinalat na niya agad sa ibang tao. So yun ang delikado yun siya. Yun ang kailangan natin tandaan. So delikado. Pag yun ay na-share mo, na sinadya mo din at talagang nag-share ka ng walang kalam din, para sa kasalanan. Naalala ko yung isang rapper, Snoop Dogg, sabi niya, noon mga kanta niya puro about violence. Kaya marami siyang followers ginagaya. At siya ang sinisisi ng police or government. Tignan mo yun, sample lang Kanta niya kasi puro pagpatay, puro sige, pag-addict, pag-drugs. Anong ginagawa ng mga nakikinig, mga followers niya? Gagayahin. So kaninong kasalanan? Parehas. May kasalanan din siya doon. So kaya iniba daw niya yung kanta niya para hindi na daw about sa ganun. Ano lang yun? Sample ko lang sa inyo. Hindi ko ibig sabihin makinig kayo sa kanya or sinasabi ko lang na tingnan mo, pati mismo yung mga singer, alam din nila kung anong influence nila sa tao. Pag sila kumanta ng kantang makasalanan, panggawa ng kasalanan, din ganun din yung gagawin ng mga tao. So sila ang sisisihin ng gobyerno at doon. Tayo pa kaya, tayo din sisisihin ng mga tao sa kabilang buhay yung tinuro natin mali. Facing da'wah with challenges and patient. Okay? If building physical structure need effort and patient until the complete, then building souls. Ano ba sabi ng Prophet Muhammad? Facing da'wah with challenges. Okay, parang kasama na to dito yung kaninang binanggit natin. Yung pagharap sa pagdadawa na may hinaharap kang mga pagsubok at mga challenge at mga tawag dito with patient. Ayun, si Prophet Muhammad SAW, tandaan natin, yun siya ay nagdawa noon, tingnan mo. The Prophet SAW called people to Islam patiently, bearing the persecution of the disbeliever, Jew and hypocrites. So, panahon ng Prophet Muhammad SAW sa pagdadawa din niya ay may mga Hudyo at may mga hipokrito na pinagtatawanan siya, hindi naniniwala sa kanya, iniinsulto siya, binabato siya ng bato, at sinasabihan siya ng mangkukulam or siraulo, baliw, ganun, madman. They accuse him of being a poet or a soothsayer. Tingnan mo, mangkukulam or isa lang makata, poet. So lahat ito ay pinagtiisan niya ng patient, sabar, tiis siya. That with patient until Allah granted him victory and caused his religion to prevail. So the da'iyah must follow his example. So minsan tinatandaan ko din to pag ini-insulto ko yung mga tao sa comments, something ganyan, dahil sa pagsasabi ko lang ng totoo. Inisip ko lang ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, binato nga siya, pinagmumura.
Tayo pa kaya ganun lang, ininsulto lang ng tao, whatever. Siya nga nakatikim ng mga ganun matinding pagsubok. So be patient, O Muhammad, sabi ng Allah sa kanya. Verily, the promise of Allah is true, and let not those who have no certainty of faith discourage you from conveying Allah's message. The Muslim must follow the example and guidance of the messenger and call others to Islam, bearing insult and harm with patience for the sake of Allah, and as their messenger, peace be upon him, did. Indeed, sabi ng Allah, indeed in the messenger of Allah, Muhammad, you have a good example to follow for him, who hopes for the meeting with Allah in the last day and remember Allah much. So kay Prophet Muhammad SAW ay may makukuha tayong mga good example sa kanya. Sino man nagnanais sa kabilang buhay na ma-meet ang Allah at alalahanin ng Allah palagi. Well-being, happiness of this ummah are only be found following this religion. Ang kasiyahan ng tao, ang ummah, taga-subaybay, ay ang pagsunod niya dito sa relihiyon. Allah commanded us to convey, kinuman tayo ng Allah na ipahayag natin ang mensahe sa lahat ng mga sangkatauhan. Sabi dito, this Quran is message for mankind and a clear proof against them, in order that they may be warned thereby, and that they may know that He is only one ilah, God. None has right to be worshipped but Allah, and that men of understanding may take heed, and Allah knows best. So may mga katanungan dito, inshallah. Ito yung 9 at inano natin. Abot ng aking makakaya sa pagsalin din. 1 to 9. Ito yung mga topic na atin tinalakay. Inshallah, pwede ko din i-screenshot ito, i-post. I mean, i-copy paste. So may mga katanungan sa inyo. Magbubunot na tayo ngayon, inshallah. Nakikita nyo siguro yung screen. So, mag-screen record ulit ako mamaya. Puntahan ko yung file natin. Tingnan ko na yung pangalan. So, kung may mga tanong sa inyo, inshallah, may mga hindi naintindihan. 25, mag-live tayo sa FB. Yes. Okay, share nyo sa FB. Walang problema. Nasaan yung file dito ng mga pangalan? Magbubunot na tayo ngayon. Si Adam ang ipa-click natin. Inshallah, habang inayos ko yung number, may mga katanungan sa inyo. From 2, bali mag-start from 3. Number 3 yung isa dito. Mag-start from number 3 to number, ito yata yung mga nag-register, mga nag-enroll. So para for more dawa experience, dawa training course, ay mag-aral tayo sa MOPA Academy. Huwag tayo maging kampante. Kahit ako, mag-aaral din ako. Huwag tayo maging kampante dito, inshallah. Na matuto tayo the more na paano magtawa mula sa mga kaalaman na ibinigay ng Allah sa mga ustad natin, na mag-aral tayo sa MOPA Academy dito, inshallah. So ito yung mga nag-register hanggang 106. Maliit lang to. Mas marami pa sa Dr. Pierre. So ito sa kabila, yung mga nag-like at nag-share ng Facebook page ng MOPA Academy, huwag yung kalimutan, may pag-asa pa kayo ngayon humabol. Ilagyan ko to ng number na saan na. Sinave ko yun. Document. Mga nag-like and share. Ito yata yan. Okay, yan. May numbers. From 1 to 31. 1 to 31. Hindi, 33 pala. Okay. Mag-start na tayo magbunutan. Cut it. Recording. Para makita walang bias. Tingnan natin sino mananalo yung Quran reading pen. Nag-share screen na ako ngayon. Punta natin application. Gandam.
Punta natin yung application na aking dinownload kanina. Ito yata yun. Maganda to para walang daya. Random. Ito. Punahin natin yung isang tali ng ganda. Record natin to. Para makita din. Pwede mo mag-record screen. Mag-record screen din ako para makita natin. Ayan. Makiklik tayong 3 beses muna, okay? Yung una, wala yon. Tsaka pangalawa, wala yon. Para testing lang. Tapos, pangatlong click, yun na yun, number na lalabas na mananalo. Okay? Para mabitin konti. So, ipaklik natin ngayon sa ba. Lagay muna natin from number 3 yata. O, number 3 to number, ito yung mga nag-register yata. Ayan. Start damdam. Hala, click mo. Random. Okay. Dito na makikita. 39. Hindi pa ha. Second click. Nakikita yung screen ko, no? Nakikita yung naman yung screen ko, di ba? 40 ang naman. Ito, last click na. Diba? 82. Sino kaya sa 82? Malalaman natin mamaya. Next naman, yung isang file. Number 1. Parang masaya to. Magaganito nga ako minsan. Sana may pera. 33. Yalla. Click. 3 beses din tayo dito, ha? Okay, click. 1. Click. Tayo tayo. 13. Wala pa yan. Pangalawang click. Practice. 1. Last click. Ito na ang mananalo ng Quran reading pen. 2. Number 2. So, check natin na kung sino. Inshallah. Check natin muna. Dito muna sa number. Dito sa mula 1 hanggang 33. Sino yung pang number 2? Si Jessa Torres. Nandito siya sa live ngayon. Nanonood. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustad, hindi makita yung number. Hindi makita. Hindi ba Oo, makita? naghang yata. Okay. Hindi, inalis ko. Jazakallah khair. Nilagay ko sa file. Nagpunta na ako sa file. Kasi tapos na. Hindi ba naka-screen record? Ipopost natin to inshallah. Tapos, Torres, yes. Sa pangalawang file. Mama? Pero nakikita yung screen record ko ngayon. Mag-stop siguro ako ng recording. Nag-record kasi ako. Nakikita pero walang lumalabas na tinatype mo. Okay. Stop ko tong recording ko. So from itong number, nag-register from 3 to 106. Ang number ng nanalo dito is 82. Sino si 82? Si 82 ay si Aisami. Bakit yun lang ang pangalan niya? Baba ka mo. Dito din pala ako. Katabi ko pala siya. Si Aisami. Nakalagay Casey. Pag nag-83 pala to, ako yung nabunot. Okay. Di bali, share ko yung screen record natin dito. Sana yun. So, i-chat ko dito kung sino nanalo sa Quran natin. Para makita niya. Sabihin ko lang sa admin kung paano naalisin to. Basta ang nanalo dito, yung 32, si Aisami. Tapos dito sa number 2 na nanalo. Pangalawang nanalo ng Quran reading pen. Torres. Ayan. Ito po yung nanalo admin. Dalawa. So, yung nabunot natin.
Yung nag-register tapos yung nag-like. Inshallah. So, ganda lang po tayo. Walang nakatanungan dito, inshallah. Wala kaya dito yung mga nanalo? Okay, so wala na po kayong tanungan. Siguro i-stop na po natin. Tapos na tayo. Maraming salamat sa inyong pag-join dito. Naka-on ba yung mic ko? Ay, okay. Maraming salamat sa pagbabagi ng oras yung anuman na pinagdadaanan natin sa buhay, may trabaho, busy. Pero ganun pa man ay nagbibigay din kayo ng oras, hindi para kahit kanino ko, hindi para sa Allah. Para sa Allah din natin ginagawa ito. Sino ba may gusto nito? Marami tayong ginagawa sa buhay. Lahat tayo busy. May mga ginagawa. Pero ganun pa man, nakapagbigay tayo ng oras sa Allah. Nakapagbahagi tayo ng katiting na kaalaman na ibinahagi niya sa atin. Pero ito ay naman ay galing sa ating mga scholars na atin lang binasa. Ito ay mga scholars natin na naglaan ng oras sa buong buhay nila sa pag-aaral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibrahim. Ay, may commercial tayo. Walaikum salam. Ulitin mo yung live mo sa pagbunot, hindi nakita sa Facebook. Naka-record po ate. I-send ko sa inyo. Pwede nyo i-post. Naka-record siya. Nag-screen Pwede, record naman. kailangan naka-live tayo sa Facebook, Ibrahim. Kailangan makita ng viewers natin sa Facebook. Oo, naka-record siya. Ni-record ko. Kasi pag inulit natin to, Hindi wala nga na. makita. Hindi makita sa Facebook. Wala, hindi siya naka-live. Kailangan mong ulitin. Pero kawawa tong nanalong dalawa, naka-ano na. Wala, Finish na. hindi. Kailangan nating ulitin kasi hindi nakita sa Facebook. Kailangan Ganon. naka-live tayo sa Facebook. Ulitin mo. Baka kailangan hindi yata ako mag-share ng screen. Kayo mismo mag-share yata para makita. Ano sa tingin mo? Nag-screen record naman ako sa phone ko. Pag sinend ko yun sa WhatsApp, makikita yun na sa public. Pwede nyo upload na ito yung nanalo. Ano sa tingin niyo? May mga katanungan yata. May tanong po ako. Pwede. Si Nurfaide. Okay, ano po yun? Assalamualaikum po. Kumusta? Tanong ko lang po, so ibig sabihin po puwede po manalo kahit hindi po nag-attend ng ngayon Zoom? Hindi galing to sa listahan nila eh. Hindi ko sure. Tanongin natin. Kasi sorry lang po sorry lang po for my curiosity kasi kami lahat naman po may like and share, may registration, login sa tapos naghihintay din po kami ng so far ngayon tinatanong ko po yung hindi ko pa alam kung isa sa mga admin niyo po ba kung ayos na po ba yung system kasi last time po na nag-check ako may parang yata missing activities. So sabi nila inaayos pa daw, so ngayon so lahat po kami naghihintay. So yung lang po ang katanungan ko is kung yung puwede po na manalo na wala po dito na naka-attend ngayon, dun lang Sure po. ko lang natin yung admin natin. Kung saan yung host natin, pwede yung sagutin yun. Kailangan ko ng backup. Binigay sa akin yung listahan. At andun yung mga nag-enroll. 106 lahat. Tapos nandito naman yung mga nag-share at like. Nasa 33 sila lahat. Pangalan nila yata, pangalan mismo nila sa Facebook. So, yun lang nilista ko. Tapos pinili natin by number natin bubunutin. So, parang gusto nyo na ulitin. Tignan ko sa WhatsApp kung anong message nyo na sa akin. Ulitin daw. Okay, naka-live na ba tayo? Ulitin na lang natin. Okay na yung live sa Facebook, nakikita nila. Pero kanina daw yung screen record ko parang hindi nakikita yata sa hindi na nakita yung number. Ewan ko kung anong dahilan, kung dahil nag-screen record ako or ano. Saan ba ibang camera ko? Back up ko na lang dito sa ibang camera siguro. Naka-live ka na.
Okay. Pero tignan muna natin kung na-share yung screen ko. Balik ako dito. Mag-share screening ako. Tingnan natin kung gumagana. Screen. Okay. Nakikita nyo na yung screen ko, di ba? Okay na? Yan yung mga pangalan. Mag-parsitive. Okay. Kung nakikita nyo na itong screen ko, try natin ulitin itong games. Okay. Nakikita nyo ito? Malinaw siya? Mag-record na ako ng another camera para malinaw. Pwede po may sumagot na isa kung nakikita yung screen ko, itong games. Yes po, nakikita po. Nakikita na, okay. Yun naman pala, maganda siya. Okay. Hindi na ako mag-screen record. Nakikita na po sa live TV, ano na to? Live TV tuloy. Social. Okay, ulitin natin yung bunot ngayon. Total, hindi nakita na itong mga to. Ako kasi ayoko ng daya. Okay. Hindi naman to pang daya. Ulit natin. Hindi daw kasi nakita sa public. Sana naman nakikita na to sa public dahil akin i-record na kayo. So start tayo dun sa isang file na binigay sa akin. From 1 to 33. So mula 1 at 33, ang hahanapin niyang mag-random siya ng number. Ngayon, ito yung mga yata nag-like at nag-share ng Facebook. Ngayon, random natin. Okay? Pangatlong beses ko gagawin muna pala, okay? Pangatlo. Testing lang ito. Second. Okay, nakikita yung gumagana. Iba-ibang number siya, okay? Hindi natin alam ang lumalabas. Ito na ang last. Click. Dito na malalaman sino mananalo. Okay, 14. Para tayo nagtataya dito. Walang ano to, walang sugal. Libre lang ito. Okay, punta na tayo naman sa next file. Ito yung mga nag-enroll. Nag-start sila sa number 3 ng file hanggang 106. Okay. So, tatlong beses din natin i-click ito. Practice. Testing 1. Testing 2. Okay, testing 3. Pang last na to. Sino kaya ang mananalo ng Quran reading pen? Ang pangalawang winner ay si 49. Ay, hindi, 94 pala. Naduling na. So, 94. Tingnan natin ang name kung sino. Saan na yung files? Not now. Dali. Yun. Likers in Facebook. Okay. Yung 1 to 33, ang nanalo doon 14. Sino si 14? Si Nur Hayati. Si Nur. Nanonood ba si Nur ngayon ng live? Ikaw po ay nanalo ng Quran reading pen. Sana naman nakikita na to sa Facebook for sure. At hindi Mashallah, ako naman- po yun. Ikaw yon. Ako po yun, Sheikh. Nanalo ka Salamat po. ng 10,000. Joke lang. Hindi. Nanalo ka ng Quran reading pen. Inshallah, ihalamin natin sa admin kung paano to isi-send sa'yo. Nasaan ka ba? Nasa Riyadh or Saudi? Nasa Pinas po. Okay, inshallah. Bahala na sa Japan. Alhamdulillah. Thank you po. Ipapag sa'yo. Si Nur Hayati, ano yung kami, tawag dito? I-send mo sa amin ang information mo, inshallah, sa WhatsApp nila. Doon na lang tayo sa tawag dyan. Nako. Nasa isang file. Yung isang file naman, namin chikahan dito. Live ito, nakakaya naman. Okay, Excel. Ito naman yung 30, no thanks.
Ito naman simula sa number 3, nag-start ang pangalan, hanggang 106. Ito yung mga nag-register naman. Ang nanalo dito is 49, di ba? Sino si 49? Ay, si 94 pala. Elizabeth. Elizabeth, ano to? Walang family name. Baka gawin ng ibang Elizabeth. Wala naman yung Elizabeth dun sa United Kingdom. So, hindi ka naman siguro, ano, hindi ka na magagawan yun. Elizabeth. Hanapin na lang natin to. May number naman yata siya dito. Meron naman pala. Elizabeth. Okay. May family name pala siya dito. Okay. May number din yata. Okay. Jazakumullah khairan. Nakita niyo na kung sino, ano. Salamat sa apps na to. Napadali ang ating buhay. So, ano po, tapos na yung mission ko dito. Nakita ng live. Na-record ko din siya sa aking, camera. So, i-type ko dito ang nanalo. Panibagong pangalan. I-stop ko na yung screen sharing. Saan yung chat? Ayun yung chat. Okay. Yes. First winner, yun sa may nag-like at share ng ating FB page, si Noor Hayati. Ali. Okay. Siya yung pang number 14, okay? Para hindi tayo magkamali. Lagay ko yung number 14 mo. Tapos si Elizabeth, pang number, ano siya? 94. Kanina pa ako nagpo-49. Baka masyado na-excite si 49, sorry. Meron po ba tayong mga katanungan? Yes, baka may mga katanungan sa inyo, inshallah. So ito po yung dalawa. Ang saya mag-ganito, no? Mag-raffle, mag-give, giveaway. Lalo pag may extra ako sa future, masarap mag-giveaway. Masalamat po, para na ako narinig. Shukran. Okay. So wala na pong katanungan, stop na po tayo. Maraming salamat sa inyo. Jazakumullah khairan. Hanggang dito lang po siguro, no? Salamat sa inyong pag-attend, sa pagbibigay ng oras nyo. Sana po na-enjoy nyo. May konting kaba, may konting saya sa sino man nanalo, inshallah. So ito ay tadhana sa akin ng Allah. At huwag tayo malungkot. Ako, lagi din ako na ng ganyan na sa mga Islamic centers, lagi may mga bunutan, minsang bike, TV, by numbers din yun, pero kahit kailan hindi pa ako nananalo ng ganun. Hindi ko pa na-experience manalo ng ganyan. So, malungkot sa feeling, pero alam mong hindi yun ang para sa'yo, hindi yun ang nilista ng Allah. Baka may iba pa, baka may mas mahalaga pa dyan or mas mainam pa dyan na nilista niya sa'yo, inshallah. So, wag po tayo magtampo, inshallah, kung hindi tayo nabunot. Okay po. Maraming salamat. Hanggang dito lang po. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat po kayo at huwag kalimutan mag-enroll sa Mopa Academy for Da'wa Training Course na matuto po tayo paano po mag-da'wa. Kaya ito po ang naging topic natin. Bakit kailangan ng da'wa? At ngayon yun, nalaman dito sa ating mga scholar ang kanilang sinulat kung bakit nga ba tayo kailangan mag-da'wa bilang isang Muslim. So inshallah ay makatulong itong Mopa Academy habang libre pa po ay mag-aral na tayo. Kasi tingnan nyo dito sa Dr. Care na hindi libre. 2,600 ang bayad pero alhamdulillah marami pa rin nag-aaral. Pero dito sa Mopa Academy sa Islamic Dawah Training Course na walang hinihingi sa inyo, walang bayad, walang tuition fee. Basta libre oras mo, pumasok ka online kung kailan ka free na makapag-aral. Hindi ka nagbabayad ng ustad o teacher para turuan ka. So get the opportunity, yung chance na makapag-aral at magtawag din kayo ng mga kaibigan nyo. Tulad yung topic natin kanina, sino man magtawag sa kabutihan at ginawa niya yon, ikaw ay may porsyento doon ng reward sa kabilang buhay. Hindi man natin nakikita dito sa mundo, mahirap man tayo dito sa mundo, sa kabilang buhay, andun ang ating kayamanan. So inshallah, mag-invite kayo ng mga kaibigan nyo, mga Muslims na mag-join dito, mag-aral online. Hiwalay ang babae dito at lalaki inshallah sa Mopa Academy. At kung may mga Englishero, may English din tayo. Kung may mga Spanish, may Spanish din tayo. Walang problema. Iba-ibang language. Pero maganda, pasukin natin lahat para both language matutunan natin kung English man o Tagalog. Inshallah. Wala nang katanungan, ingat po kayo.